Kaya baka interesado ang ibang tao na kalabanin siya kung kaya niyang labanan siya. Tinanong ni Lei si Sebastian kung mananalo siya laban sa kanya, pagkatapos ay tatanggapin niya ang kanyang kahilingan. At sasabihin niya na pag-uusapan nila ito mamaya. Hiniling ni Lei kay Eric na lumapit sa kanya at sumugod siya sa pag-atake sa kanya. Sinabing hindi niya kailangang umiyak para may maghiganti sa huli. Sa tingin niya ito ay isang magandang pagkakataon para ipakita niya ang kanyang mga gamit at gagamitin niya ang itinuro sa kanya ni Sebastian ang ninanais niya. Habang kumpiyansa siyang nakatingin sa kanya, inihahampas niya ang kanyang espada at sumugod sa kanya, ngunit naiiwasan niya ang kanyang pag-atake sa isang galaw lang. Gulat na gulat si Eric nang makita yun at nagtataka kung paano niya ito naiwasan at muling lumapit sa kanya, sinabing hindi pa ito tapos. Paulit-ulit niya itong inaatake, ngunit lagi niya itong iniiwasan. Ito ang pinakamabilis na maaari niyang salakayin, ngunit iniiwasan pa rin niya ang lahat. Pansamantala, sinuntok ni Lei ang kanyang mukha ng malakas at tumilapon siya, at lahat ay nabigla nang makita siyang natatalo ng isang junior. Pagkatapos ay tinanong niya si Sebastian kung sapat na ba siyang kwalipikado upang labanan siya ngayon, at nagulat din siya nang makitang nahimatay na siya. Tinatanong niya kung ano ang mabuting magagawa para sa kanya upang manalo laban sa kanya. At ipinakita niya sa kanya ang mga intermediate na beast crystal na makukuha niya kung manalo siya laban sa kanya. Laking gulat ni Sebastian nang makita sila at tinanong kung saan niya nakuha ang mga ito. Ayaw daw niyang magkaproblema sa pagkuha ng maruruming gamit. Sinabi sa kanya ni Lei na ang kanyang mga magulang ay mga adventurer at iniwan nila ito para sa kanya at sinabing may pagkakataon pa siyang makuha ang mga ito at hindi pa niya ginagamit ang mga ito para sa kagamitan. Tinanggap ni Sebastian ang kanyang hamon, ngunit mayroon siyang kondisyon na ang kanilang labanan sa Rango ay kailangang isagawa sa publiko. Tumugon si Lei, gusto niyang magsimula sa ganoong paraan, at sa lalong madaling panahon ang bawat isa ay nagtitipon sa ground upang mag-cheer kay Sebastian. Tanong ni Kyle kay Lei kung gusto ba talaga niya itong labanan at nabalitaan niyang pumapangalawa lang siya. At kahit na gusto niyang kumita ng mabilis sa pamamagitan ng pagkatalo, hindi siya magpipigil. Pinaalalahanan niya si Lei na mauuwi lang ito sa kanyang dugo ang ilong mula kay Sebastian. Pagkatapos ay hinihiling niya sa bawat isa na tumaya para sa kanilang bet. At tinanong ni Dan si Ian at Naslavian kung ano ang iniisip nila tungkol sa laban na ito. Sumagot siya na hindi ito magiging ganoon ka-simple, at pinagtatawanan ni Dan ang sinasabi niyang ang love ay nakakabulag. Sinisigawan niya ito, tinanong kung ano ang pinag-uusapan at sinabing hindi niya gusto si Lei. Samantala, imbes na mag-alala kung mananalo si Lei, mas nag-aalala si Gray kung magagalit ba sa kanya si Sir Delbert dahil dito. Si Sebastian ay nagpapatawa at sinabing ang mga anak ng mga kabalyero ay magiging mga kabalyero at ang mga anak ng mga magsasaka ay magiging mga magsasaka. Sinabi niya na si Lei ay naging medyo mas kumpiyansa pagkatapos talunin si Eric, ngunit hindi niya makikita ang pagkakaiba sa pagitan nila. Pagkatapos makipaglaban sa kanya, sinimulan nila ang laban sa bilang ng 3 at bawat isa ay nagtataka tungkol sa kinalabasan ng resulta. Nagsimula na ang laban at sumugod si Sebastian papunta sa kanya para umatake. May pasabog doon at umiiwas si Lei sa kanyang pag-atake, at sinabi ni Sebastian na siya ay mapalad dahil hindi maraming tao ang makakaiwas sa kanyang unang pag-atake. Hinihiling niya sa kanya na lumapit sa kanya ng buong lakas. At kung ito lang ang nakuha niya, hinding-hindi siya mananalo laban sa kanya. Tinanong siya ni Lei kung bakit siya masyadong nagsasalita at kung sa akala niya na nanalo siya sa lahat ng oras, dahil sa kanyang bibig, nagalit siya tungkol dito at sumugod sa kanya upang umatake. Ngunit sa pagkakataong ito ay iniiwasan niya ito. At inatake siya pabalik ni Lei ng isang laslas lamang at tinamaan ang kanyang binti at mukha. Laking gulat ng lahat na ngayon lang siya inatake ni Lei at walang makakahuli nito. Nagtataka si Gray kung kailan natutunan ni Lei ang ganitong uri ng pag-atake at kung paano niya naiwasan ang mga pag-atake ni Sebastian, tulad ng galing ng Kai. Ngayon ay naghahanda si Sebastian ng isang matinding pag-atake at makikita kung kakayanin pa ito ni Lei. Ang mga student ay excited na kanilang makikita na ang kanyang Kai ay nagtatagpo sa kanyang espada na magiging mabuti. Sa pagkakitaong ito muling naiwasan ni Lei ang kanyang pag-atake. At alam ni Sebastian na kailangan niyang baguhin ang kanyang pattern. Itinulak niya siya sa likod at hiniling sa kanya na iwasan ang kanyang mga pag-atake. Sa pagkakataong ito ay nahihirapan na siyang makaiwas sa kanyang atake. Sumigaw si Dan mula sa kanyang kinalalagyan at sinabing si Lei ay umiiwas sa buong oras na ito, kaya siya ay tiyak na matamaan.
Hiniling ni Gray na huwag silang mag-alala dahil sa tingin niya ay ayos lang si Lei. At pinakiusapan din sila ng Slavia na tingnang mabuti dahil ang dehado talaga doon ay si Sebastian. Siya ay natatamaan ng maraming beses. Ang lahat ay nabigla sa kung paano nangyari yun dahil si Lei ay walang ginawa kundi umiiwas sa buong oras na ito. Sinabi sa kanila ni Gray na siya ay talagang umaatake sa buong panahon. At sa bawat pag-iwas niya sa mga atake ni Sebastian, kahit papaano ay nakakapag-counter-attack siya ng paisa-isa. Sa sandaling patuloy siyang inaatake ni Sebastian, nauubos ang kanyang tibay, at sinisigawan niya ito, na nagsasabing kahit ang kanyang ama ay hindi pa siya natalo ng ganito. Sumugod siya sa kanya, sinasabing papatayin niya siya sa pagkakataong ito, ngunit inatake siya ni Lei at tinamaan ng malubha ang kanyang mukha. Ang bawat isa ay gulat na makita na siya ay talagang si Lei at napakalakas. Tinanong ni Slavia si Gray, bakit pinaabot ni Lei ang laban ng matagal kung kaya naman niyang manalo. Tumugon si Gray na sinasadya ni Lei yun at gusto siyang pahirapan si Sebastian ng paunti-unti at pinaglalaroan siya tulad ng gagawin ng mandaragit sa kanyang biktima. Nagulat si Sebastian sa nasugatan niyang mukha at sinigawan siya. Napansin niya na gusto ni Lei na mag-higanti para kay Monk, inatake siya muli ni Lei, at sa pagkakataong ito ay tinamaan ang kanyang ilong at pinagbantaan siya ni Sebastian, na sinasabing hindi siya pababayaan ng kanyang ama. Bulalas ni Lei na ang pakikipag-usap sa isang tulad niya ay pag-aaksaya ng kanyang oras at lakas. At nagmamadaling atakihin siyang muli. Sinubukan ni Sebastian na sumuko, ngunit hindi niya ito binigyan ng oras at tinamaan siya ng kanyang espada. Iniisip ni Lei na hindi niya magagawang mag-forfeit ng ganoon kadali at binabalik niya ang lahat ng ginawa niya kay Monk. Pinaghahampas niya ito ng maayos. At sabi ni Gray kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay siya. Pansamantala, lumabas si Monk mula sa isang gusali at hiniling sa kanya na huminto. Tinatanong niya kung bakit niya hiniling na huminto. Gayong sinusulit ni Lei ang laban kay Sebastian at si Lei Tollen ang nanalo sa laban. Kinuha siya ng mga kaibigan ni Sebastian sa infirmary at sinabing dapat natahiin ng doktor ang mga sugat na yun, ngunit sinigawan niya ang mga ito at hiniling na umalis sila sa kanyang landas. Muli niyang tinawag si Lei Tollen at sinasabing makikita nila kung kanino ang huling halakhak. Sa gabi ring yun sa taas na building ng Avery Knight Academy. Nasa punto na si Sir Delbert na hindi nila siya madaling patawarin dahil dito. Hiniling sa kanya ni Sir Kay na huminahon at sa pananaw ng isang kabalyero, si Lei Tollen ay walang nilalabag sa alinman sa mga patakaran. Kaya hindi rin niya dapat baliwalain ang mga patakaran, sabi pa ni Delbert na kung talagang hindi niya pinansin ang mga patakaran, pinatay niya siya sa lugar. At dapat niyang tingnang mabuti ang ginawa niya sa kanyang anak. Tahimik ang mga matatanda habang sinasabi nilang sinasadya niya ito with purpose. At siya ay ipinanganak upang maging isang halimaw. Sumang-ayon sa kanya ang isa sa mga matatanda at sinabing totoo ang propesya na sisirain ng batang may pulang buhok ang kaharian. Ang isa pa ay nagsasabi na ang hula ay hinulaan din na ang pulang buhok na batang lalaki ay maaaring maging piniling tagapagligtas ng mundong ito. Sinabi ng mga matatanda na ang batang ito ay nagpakita na ng mga palatandaan ng pagiging isang kalamidad, at ito ang dahilan kung bakit sila ay dapat na maging mas maingat at ito ay madaling paalisin siya. Sinabi ng pinunong nakatatanda na ang debate ay walang kabuluhan at kung ang bawat isa ay may iba't ibang opinyon, dapat nilang iboto ito. Hiniling niya sa kanila na itaas ang kanilang kamay kung sumasang-ayon sila sa pagpapatalsik kay Lei Tollen. At 3 tao ang nagtaas ng kanilang mga kamay. Para sa kanilang pinuno, ang boto ay itatala. At muling sinabi ng elder na itaas ang kamay ng disagree sa pagpapatalsik kay Lei Tollen. Ang mga resulta ay 3 tao sa pabor, 6 sa hindi. At 2 ang walang boto, kaya hindi na ipasa ang mosyon ng pagpapatalsik. Sa kabilang banda, si Lei ay nasa bubong ng dorm nagpapahinga nang lumapit sa kanya ang Slavia at sinabing hindi niya siya nakita sa mga dorm. Kaya nahulaan niya na pupunta siya doon. Bulalas niya na gusto lang niyang mapag-isa sandali. At tinanong niya siya kung iniisip niya ang tungkol kay Monk. Tinanong siya ni Lei kung bakit niya alam. At sumagot siya na maaaring iba siya sa mga karaniwang tao. Ngunit hindi siya magaling magsalita sa pag-unawa sa damdamin ng mga tao. Gayunpaman, alam niyang hindi siya masamang tao, at sa tuwing nakikita niya itong nalilito o galit, patuloy siyang nagnanais na tulungan siya. Kahit papaano ay hinihiling niya sa kanya na magtiwala pa sa kanila dahil lahat sila ay mga kaibigan niya. Ngunit itinulak ni Lei si Slavia sa pader at ipinakita sa kanya ang kanyang mata ng dragon. Natatakot si Slavia na makita ang mata nito,
at tinanong siya ni Lei kung natatakot siya sa kanya. Sumagot siya na alam niyang hindi siya masamang tao at talagang bagay sa kanya ang mata nito. Hinihiling niya sa kanya na huwag ituring ang kanyang sarili na parang halimaw. Habang si Lei ay gulat na gulat sa kanyang reaksyon dahil hindi niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon niya, sa tingin niya ay nagbabago kaagad ang mga bagay sa tuwing nararamdaman niyang nakita niya kung gaano talaga ang sangkatauhan. Mukhang malayo pa ang kailangan niyang lakbayin hanggang sa maintindihan niya ang tao. Kasabay nito, lumabas si Delbert sa silid ng matanda at iniisip na wala siyang pakialam sa propecia at papatayin niya si Lei balang araw. Samantala, tinawag siya ni Gibby mula sa likuran at sinabing alam niya na ang bawat mag-aaral ay nanggaling sa sadugong maharlika para maging kabalyero. Sinabi niya na ang kanyang pananaw ay kawili-wili at nakuha niya ang kanyang atensyon at yumuko siya sa harap niya at umalis. Kasabay nito, isang batang lalaki ang nagtanong kay Naslovia tungkol kay Lei Tollen, at sinabi niya sa kanya na siya ay nasa itaas. Nagulat siya sa hitsura nito, sa palagay niya ay mukhang pamilyar ang taong ito at nagtataka kung may ganito sa kanilang Ernest. Pumunta siya para kay Lei, sa tingin ni Lei ay dahil kay Naslovia kaya siya natagpuan at tinanong siya kung bakit siya bumalik, at sumagot siya na siya ay hindi ang taong maaaring iniisipin niya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Harry Delbert, isang mag-aaral sa 2nd taon. Sinabi niya sa kanya na ang natalo niya ngayon ay ang kanyang nakababatang kapatid, at tinanong siya ni Lei kung gusto ba niyang mag-higanti. Sinabi niya na hindi niya naiintindihan ang kanyang mga intensyon, at hindi ito dahil sa anumang bagay na maliit, ngunit nais niyang pasalamatan siya. Alam niya kung gaano kayabang ang kapatid niya, at hindi pa siya nagsasanay sa Ernest sa nakaraan. Ang tagal bago siya matalo, kaya dapat ay may matutunan siyang magandang aral dito. Habang sinasabi ni Lei na kung wala na siyang sabihin pa ay umalis na siya. Sinabi ni Harry na hindi sila maaaring magkaroon ng rank battle dahil wala sila sa parehong taon, ngunit gusto rin niya itong turuan ng leksyon. Hinihiling niya sa kanya na hawakan ang kanyang sword dahil may kailangan pa siyang gawin. Bilang isang nakatatandang kapatid, tinanong siya ni Lei kung nagsasalita lang siya o pumunta doon upang labanan siya. At gusto lang daw makita ni Harry kung gaano kalakas ang taong nakatalo sa kapatid niya. Hiniling niya sa kanya na lumapit sa kanya at ipakita kung ano ang mayroon siya at iniisip ni Lei na hindi niya gusto ang pagsalakay, ngunit binibigyan niya siya ng kakaibang pakiramdam kaysa sa iba. Tumalon siya sa kanya para umatake, ngunit hinarang ni Harry ang kanyang espada at itinulak siya palayo. Pinupuri niya ito na sinasabing ginawa niya ang tamang desisyon. Kakaibang pakiramdam ang iniisip ni Lei, at kadalasan ay nabali na ang espada ng kanyang kalaban pagkatapos ng pag-ataking yun. Ngunit sa pagkakataong ito ay sigurado siya na kung magpapatuloy ito, unang mabibiyak ang kanyang espada. At sabi ni Harry, mukhang hindi pa niya alam kung paano gamitin ang Kai. Iniisip ni Lei na hindi siya mananalo base sa purong lakas, kaya gagamitin niya ang mga diskarte sa black belt na natutunan niya, ngunit iniiwasan din siya ni Harry sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ito lang ang mayroon siya at inatake siya ng kanyang lakas upang itulak siya palayo. Napahigi si Lei sa lupa, at nagsimulang damyugo ang kanyang bibig at sinabi ni Harry na mukhang tatapusin na nila ang laban na ito at umalis na nagsasabing ito lang ang para sa araw na ito. Tinawag siya ni Lei mula sa likuran at tinanong kung siya ang unang na-rank sa 2nd year Knight Apprentice, at sumagot siya na nasa 50 siya. Hiniling niya sa kanya na labanan siya muli pagkatapos niyang magamit ng maayos ang kanyang Kai, at iniisip kung kaya niyang maging ganoon kalakas. Matapos matutunan kung paano gamitin ang Kai, makalipas ang ilang araw ay ipinaalam sa pinunong matanda na ang sitwasyon ay hindi masyadong maganda sa hangganan at parami ng parami ang mga knights na nawawala. Sinabi niya sa kanya na ang kanilang mga kaaway ay hindi lamang mula sa labas, kundi pati na rin mula sa loob, at may mga alingaungaw na ang madilim na guild ay nakalusot na sa akademya. Sinabi niya na dapat nilang mapagod ang mga estudyante at hiniling ng punong elder na dalhin ang 5 bata sa kanya, at dapat nilang ipaalam sa kanila ang kanilang tungkulin. Sa parehong oras, maraming beses na sinubukang i-converge ni Lei ang kanyang aura sa kanyang katawan, ngunit hindi ito gumana. Nagsimula na ang ulan, kaya nagpasya siyang huminto sa araw na yon. Bumangon siya para lumabas ng kanyang silid nang makita niya ang ilang tao sa bubong at nagtataka kung ano ang ginagawa ng mga taong yun. Iniisip niya kung may balak silang tambangan at ginagamit ang kanyang dragon eye para makita sila ng malapitan. Kulay purple ang kanilang aura. Ibig sabihin ay salot ito ng mga anino, at iniisip niya kung may kinalaman sila sa kanyang ama. Sinusundan nila ang isang elder at hinaharangan ng kanyang dinadaanan,
at sinabi ng elder na mukhang totoo ang mga chismis ng Dark Guild na pumapasok sa academy. Sinabi ng isa sa kanila na napagtanto niyang huli na ang lahat at malapit nang sakupin ng Dark Guild ang buong akademya at walang makakapigil sa kanila. Ang sabi ng mga matatanda ay 4 sila laban sa isa at ito ay hindi katulad ng isang hamon na mawala ang katawan pagkatapos ng mahabang panahon. Samantala, Lei jumps doon at sinabi nila ngayon ay masyadong laban 4. At ang matanda ay nagtanong sa kanya kung siya ay isa sa kanilang mga mag-aaral at humihingi ng paumanhin sa kanya sa pagkakasangkot sa kanya dito. Ang sabi ng mga assassin ay hindi mahalaga, at ngayon silang dalawa ay mamamatay. Hiniling ng matanda kay Lei na tulungan siyang panatilihing abala ang dalawang yun. Binitawan niya ang kanyang kai, at nagulat si Lei na makita ang dami ng kai, at sa tingin niya ay iba ito. Nagmamadaling lumapit sa kanya ang assassin at nag-isip siya. Buo pa rin ang kanilang kamalayan at hindi tulad ng kanyang ama. Siya jump sa kanila at dodges kanilang atake. Pagkatapos ay nawala siya at lumitaw mula sa likuran. Ngunit mabilis silang gumanti at hinaranggan ang kanyang pag-atake. Naobserbahan nila na hindi marunong gumamit ng kai ang batang ito, ibig sabihin ay immature lang siya. Iniisip ni Lei na hindi maganda na nalaman nila siya at nagulat sila nang makitang ginagamit niya ang kanyang bibig para kagatin ang kanyang espada at magtaka kung ano ang kanyang ginagawa. Ginagamit niya ang mga galaw ng kanyang dragon para iwasan ang mga ito, at hindi nila magawang atakihin at mahuli siya. Tumalon siya sa isang pader at hiniling ng isang assassin sa iba na huwag siyang patakbuhin, at kailangan nilang patayin pansamantala. Napatay ng matanda ang dalawa sa kanila, at hiniling niya sa kanila na ipagpatuloy ang laban dahil gusto niyang makita kung ano ang batang yun. Kayang gawin. Natakot ang mga assassin na makita ang kalagayan ng kanilang partner at iniisip kung ano ang dapat nilang gawin ngayon. Nagpasya silang harapin ang nakakainis na batang yun bago sila gumawa ng anuman. At iniisip ni Lei mukhang hindi kailangan ng matanda ang kanyang tulong. Gayunpaman, mayroon siyang pagkakataon na lumaban. Pagkatapos ay wala siyang pakialam na makipag-away, kaya siya ay sumugod sa kanila. Upang salakayin sila, sinubukan nilang atakihin siya, ngunit muli niyang iniiwasan ang mga ito at tumalon sa dingding, kinuha ang espada sa kanyang bibig. Pagkatapos ay lumitaw siya mula sa likuran at hinampes ang isa sa kanila, at hiniling ng isa sa kanila na huwag masyadong lokohin ang sarili nila. Inabot niya ang mga ito at sinabing makikita nila kung saan siya maaaring tumakbo. Sa pagkakataong ito, inutusan siya ng matanda na hawakan ang kanyang kamay, hilahin siya patungo sa kanya, at tumalikod at gamitin ang momentum para itapon siya. Si Lei ay sumusunod sa kanyang mga tagubilin at ginawa ang katulad ng kanyang sinabi, at itinapon siya. Samantala, inabot siya ng matanda at sinuntok ang kanyang mukha. Nagkaroon ng pagsabog at nabigla si Lei nang makita ang kanyang kapangyarihan habang isa na lamang ang natitira sa mga assassin. Sinabi sa kanila ng matanda na dumating na ang mga knights doon at pinakiusapan ni Lei ang assassin na huwag tumakbo mula roon. Sinubukan niyang sundan siya, ngunit pinakiusapan siya ng matanda na huwag habulin ang sinuman sa dulo ng kanilang lubid. Biglang lumalabas ang status window at nakamit niya ang isa pang kakayahan sa monophone ng siya ay masaya na pagkatapos ng lahat, sa mga taon ng kanyang pakikibaka, siya ay nakamit ang isa pang kakayahan. Tinanong ng knights ang matanda tungkol sa kanyang kondisyon, at sinabi niyang iiwan niya ang natitira sa kanila. May isang nakatakas, kaya hinabol niya. Kung gusto niya, ang mga knights ay hahatiin sa 2 grupo at ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Ang matanda ay nagpasalamat sa kanya para sa kanyang tulong at tinanong siya ni Lei kung bakit nila siya inatake noong una. Nakangiti ang matanda at sinabing nakikilala niya ang lahat ng uri ng kakaibang tao kapag nabuhay na siya ng mahabang buhay at iniisip ni Lei na hindi siya nagkakamali, ngunit pakiramdam niya ay iniiwasan niya ang paksa. Sinabi ng matanda na hindi pa niya alam kung paano gamitin si Kai, at hiniling sa kanya na sumali sa martial arts club kapag siya ay naging 2 taon. Sinubukan siyang pigilan ni Lei, ngunit umalis siya sa lugar at nawala sa kanyang paningin sa isang kisap mata. Iniisip ni Lei na isa lang siyang kakaibang matanda at umalis ng ganoon. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang silid kung saan naghihintay sa kanya si Winfred at sinabi sa kanya na pinatawag siya ng pinunong matanda. Nag-iisip kung nalaman niya ito ng mabilis at nakarating sa lugar kung nasaan ang pinuno ng matanda. Tinatawag silang lahat ng mga estudyanteng may pulang buhok at nagtataka kung bakit niya ito tinawag. Ang elder ay napasalamat sa paglalaan ng oras na pumunta doon sa araw na ito, at tinanong siya ni Kyle kung mayroon siyang espesyal na misyon para sa kanila. Sabi ng head elder, siguradong magsasawa sila kung magdedetalye pa siya,
kaya diretso na lang siya sa punto. Ang dahilan kung bakit sila lahat ay ipinatawag doon ngayon ay dahil sa isang propesya. Ibinunyag niya na 10 taon na ang nakalilipas ay mayroong isang hula mula sa langit, at ayon dito, ang kanilang lupain ay maliligtas balang araw mula sa bingit ng pagkawasak ng isang pulang buhok. Tinanong siya ni Kyle kung maaari siyang maging isa sa kanila. At ang sabi ng matanda pagkatapos hanapin ang lupaing ito sa malayo at malawak na lugar, nakakita sila ng 10 bata na akma sa paglalarawan sa palagay ni Lay ay napakaraming lalaking pulang buhok. At sinabi ni Kyle na 5 lang sila doon at tinanong siya tungkol sa iba. 5, inihayag niya na ang iba pang 5 bata ay may kakayahan mula sa magic sa halip. Kaya estudyante na sila sa Roland sa Magic Academy. Iniisip ni Lay na yun ang parehong akademya ni Amy. At nangangahulugan ito na malamang nakilala na niya ang mga taong yun. Nagtataka siya kung ano ang kalagayan niya at ang iba ay nasa sabik sa pagliligtas sa mundo. Ang sabi ng punong elder ay maaaring isa sa kanila, o maaaring lahat sila, kaya naman pinatawag niya silang lahat doon ngayon. Inihayag niya na sa nakalipas, iniligtas ng 5 Dragon Knights ang lupaing ito mula sa panganib at natalo nila ang mga anino ng halimaw. Itinatag ang average at Knight Academy at pinrotektahan ang mga karaniwang tao. Nag-iiwan ng hindi mabibaylang pamana para sa kanila ang lahat ng responsibilidad sa pagprotekta sa pamana na ito ay naatang sa kanilang mga balikat, na nangangahulugang kailangan nilang lahat na maglagay ng karagdagang trabaho mula ngayon maliban sa kanilang pangunahing pagsasanay at ang espesyal na pagsasanay na ibinigay para sa kani-kanilang mga sinturon, kailangan nilang tumanggap ng higit pang pagsasanay. Ang 5 ay magiging karaniwang Knight Academies na bagong henerasyon ng mga Dragon Knight kapag sila ay aalis. Sila ay nasa sabik tungkol sa pagliligtas sa mundo at tinawag ni Lay si Ian. Tinanong niya siya kung ang kanyang pulang buhok ay palaging pula. At sinasagot niya na lahat ng naroon ay ganoon. At marami siyang nakilalang problema noong siya ay lumalaki dahil dito. Tinanong din niya si Kyle tungkol dito noon, at palaging pula ang buhok nila habang ang buhok nito ay naging pula mula sa itim, isinantabi kung dapat ba siyang magpatuloy bilang Dragon Knight. Dahil dito, kadudadadang kung gaano karami sa mga salita ng mga nakatatanda sa ulo ang maaaring paniwalaan. Sigurado siyang may itinatago ito sa kanya. Kasabay nito, tinanong ni Winford ang pinunong matanda kung bakit hindi niya sinabi sa mga bata ang tungkol sa buong propesya, at sumagot siya na mayroon na silang sapat sa kanilang mga balikat sa kanilang murang edad. Dapat lang nilang ipaalam sa kanila ang tungkol sa ilang bagay kapag handa na sila, at naiintindihan ni Winford ang sinasabi niya. Kinabukasan, nagsagawa siya ng maraming pananaliksik tungkol sa Dragon Knights, at nalaman niya na ang mga dragon ay iniisip pa rin ng mga tao bilang mga simbolo ng kasamaan at mali siya, at marami ang hindi naniniwala na umiral ang mga nilalang na ito. Ang minorya ay naniniwala pa rin na sa malayong nakaraan ang mundong ito ay hindi sinalanta ng mga anino at ang mga dragon ay ang mga tagapagtanggol ng lupaing ito. Sa maraming mga gawa ng panitikan, ang mga dragon ay pinuri. Bilang makapangyarihang mga bayani at sa loob ng mga aklat na iyon, natagpuan niya ang isang namumukod tangi sa kanya. Sa partikular, nagbasa siya ng isang libro na nagtala ng personal na impormasyon ng Dragon Knight mismo, kabilang ang kanilang mga kagamitan, mga sandata sa labanan, at maging ang kanilang mga personalidad. Ang isa pang pagkakaiba pagdating sa aklat na ito ay binanggit nito ang patnubay ng isang Diyos at ang mga aklat na isinulat tungkol sa Diyos ay ipinagbabawal para sa mga tao, kaya hindi rin siya nakahanap ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol dito. Narinig niya na talagang umiral ang Diyos at nakatira siya sa kabisera ng Allure Kingdom, malapit sa Roland Magic Academy. Kung hindi dahil hindi siya makakaalis sa Avery at Academy bago niya matapos ang kanyang night training, gagawin niya. Ay agad na pumunta upang makipag-chat sa Diyos, gusto niyang tanungin siya kung bakit niya siya ginawang tao at pinilit siyang mamuhay ng ganito. Lumipas ang 1 taon sa isang kisap mata at ginugol niya ang taong ito sa kanyang pagsasanay at pati na rin ang mga sesyon ng pangandaso na kanyang pipilitin kapag may oras siya. Bukas ay ang unang araw ng kanilang 2 taon ng pagsasanay, at sa gabing iyon ay narinig niyang may kausap si Gray habang natutulog. Pinuntahan niya siya at hinihiling na magising siya at iniisip kung binabangungot siya. Ginaising siya ni Lay at tinanong kung bakit siya nandoon at sinagot ni Lay na ginaising niya siya sa lahat ng ingay na yun. Siya ay tumugon na siya ay nagkaroon lamang ng isang bangungot at hiniling sa kanya na pumunta sa kanyang kama at magkakaroon sila ng isang seremonya na pupuntahan bukas. Iniisip niya kung anong klaseng bangungot ang mayroon siya para matakot siya ng ganito. Sa susunod na umaga, ang kanyang kalagayan ay tila napakasama at iniisip ni Lay na tila ang bangungot na yun ay isang bagay na masama.
Sinalubong sila ni Naslavia sa umaga at tinanong kung nakapili na sila ng isang club na gusto niyang salihan at tinanong siya ni Lei kung ano ang ibig niyang sabihin sa club. Sinisigawan siya nito at sinabing dapat niyang mas bigyang pansin ang lahat, higit lalo sa buong ikalawang taon. Ang mga mag-aaral ay kailangang pumili ng club na sasalihan at mabigyan sila ng pagsasanay. Tinanong siya doon kung nakapili na siya ng isa, at sumagot siya na sasali siya sa Medic Club at kinuha ni Gray ang Swordsmanship Club. Sa palagay niya ay may nagsabi sa kanya na sumali sa isang club o isang bagay, ngunit hindi niya matandaan kung aling club yun. Naalala niya ang kakaibang matanda na nagsabi sa kanya na sumali sa martial arts club at sa tingin niya ay wala siyang anumang club na gusto niyang salihan. Kaya dapat mukhang hindi siya masasaktan kung magiging boring, tatakas siya at gagamitin ang kanyang oras para manghuli ng mga halimaw. Kamakailan ay nakakuha siya ng bagong kasanayan sa monoseiponing. Matapos makuha ang kanyang bagong kakayahan, nalaman niyang wala siyang mana at hindi nakakagulat na nabigo siya sa pagtatasa sa lahat ng mga taon na ang nakalipas at iniisip na maaaring magbago ang mga bagay kapag nagsimula siyang sumipsip ng mga intermediate beats crystals. Hindi pa siya nakakakilos ng malaya matapos manalo laban kay Sebastian dahil napakaraming nakatingin sa kanya at masyadong mataas pa rin ang ranking niya ngayon, kaya sa tingin niya ay kailangan niyang sumuko sa ilang laban. Hinahanap niya ang club at naabot niya ang dulo ng lungsod, ngunit hindi niya nakita ang martial arts club. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, sa wakas ay nahanap niya ang mga martial arts club sa tarangkahan at nagtaka kung bakit walang nagbabantayan sa pasukan. Nagulat siya kung paano magkakaroon ng martial arts club sa sira na lugar na ito, at nakahanap siya ng taong nagsabi sa kanya na pumunta siya roon para sumali sa martial arts club. Walang reaksyon mula sa kabila at hindi niya maramdaman ang presensya ng mga ito. Lumapit ito sa kanya at akmang hahawakan siya mula sa likuran. Ngunit hinawakan ng matanda ang kanyang kamay at pinadapa siya sa lupa, lumingon sa likuran. Pinalo niya siya ng maayos at tinanong kung paano siya naglakas loob na pumasok sa kanyang turf at sinabi ni Lei na tinawag niya siya doon kanina at gusto niyang sumali sa martial arts club. Nakilala niya ito at tinanong kung siya ba ang tumulong sa kanya noong araw na iyon. At tinanong siya ni Lei kung bakit niya sinalakay ang isang estranghero nang hindi alam kung bakit sila pumunta doon. Humingi siya ng tawad sa kanya at sinabing maraming kakaibang tao ang dumarating kamakailan, kaya medyo na-tense siya. Masaya siya na nakinig siya sa kanyang payo at sinabing siya ang kanyang magiging unang estudyante. Nagulat si Lei at napaisip na ang matandang ito ay niloko siya. At iniisip kung paano siya makakawala, kung ito ay isa sa isa. Sinabi ng matanda na hindi niya alam kung paano gamitin si Kai noong nakilala niya ito, kaya magsisimula sila sa mga pangunahing kaalaman. At sinabi niya sa kanya na hindi niya alam kung narinig niya ang kasabihang ito. Ngunit kapag ang isang kamao na napuno ni Kai ay sumalubong sa isang espada, ang espada ay mabibiyak. Ngunit kapag pareho ang espada at kamao ay napuno na kay Kai, mananalo ang espada at sabi ni Lei, malinaw na talo ang martial arts dahil walang makakasama rito. Pero sabi ng matanda na ito ay dahil hindi sila nakakaintindi ng martial arts. At kapag natutunan niya ang itinuturo niya sa kanya, malalaman niya. Ang kanyang mga kamay ang kanyang pinakamahusay na sandata. Tinanong siya ni Lei tungkol sa mga taong umatake sa kanya noong isang araw, at sumagot siya na sila ay mula sa Dark Guild at matututuhan niya sila sa kanyang ikalawang taon ng pag-aaral. Ngunit sila ay isang radikal na organisasyon na naglalayong ibagsak ang Allure Kingdom. Ang kanilang pinuno ay mas mataas sa karaniwan at akademya sa nakaraan, at nilikha nila ang organisasyong ito matapos silang mapatalsik sa akademya. Iniisip ni Lei kung husgahan ang kanilang aura, lahat sila ay may kinalaman sa salot ng mga anino. At baka may alam sila tungkol sa kanyang ama. Tinanong niya ang matanda kung bakit siya hinahabol. At tumugon siya na hindi niya dapat sabihin sa kanya ng labis, ngunit may utang siya sa kanya. Kaya sasabihin niya ito sa kanya. Ibinunyag niya na gusto nila siyang mamatay dahil isa siya sa 6 na matatanda ng Avier and Night Academy. Maaaring siya ay matanda na, ngunit siya ay lubos na tiwala sa kanyang mga kalamnan, at siya ay nagtanong kay Lei na lumapit sa kanya at humiling sa kanya na ipakita kung ano ang mayroon siya. Sa tingin ni Lei ay parang kilala niya ito para gamitin niya ang buong lakas niya at matanda na siya kaya hindi niya kailangang mag-alala na magpigil. Sinuntok niya ito ng buong lakas at sa tingin niya ay napakahirap at para lang siyang hinampes ng metal board. Tinanong siya ng matanda kung ginamit niya ang Kai sa kanyang pag-atake, at sumagot siya na hindi niya ito ginamit. Natutuwa siya at sinabing mas malakas pa siya sa Toro, at ang kanyang potensyal ay kahanga-hanga.
At kapag nasanay na siya kay Kai, aakyat siya sa langit. Iniisip ni Lei na hindi masyadong maaasahan ang matandang ito sa kanya. At hinihiling niya sa kanya na magsimula sa pagsasanay na si Lei ay hindi sigurado kung dapat siyang sumali o hindi, ngunit huli na para umalis. Sinimulan niyang sanayin siya tungkol sa Kai at sinabing kapag pinag-uusapan nila si Kai, tinutukoy nila ang enerhiya na nagmumula sa loob. Bilang tao, kaya nilang i-produce si Kai sa pamamagitan lamang ng paghinga ng mas malakas siya, physically, ang mas maraming Kai na magagamit nila at ang pagpapadaloy ng Kai sa kanilang katawan ay ang susi sa paghawak nito. Upang mailipat nila ang ilang Kai sa kanilang katawan. Gagabayan niya ang Kai sa kanyang katawan gamit ang kanyang katawan at hihilingin sa kanya na maramdaman ito sa pagdaloy nito sa kanyang katawan at naramdaman ni Lei ang init nito at iniisip kung makakaagos ang Kai. Nang ganito biglang nawala ng malay ang matanda at may lumabas na status window doon na nagpapakitang aktibo na siya. Ang kanyang mana, nagtataka siya kung bakit lumalabas ang ganitong sistema. Ngayon ay sinubukan niyang gisingin ang matanda at iniisip kung mamatay siya, gayong kailangan niyang sagutin ito. Sinusuri niya ang kanyang puso na humihinga pa, at parang nahimatay lang siya. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang window ng status at iniisip kung ang kanyang monosiphoning ay aktibo pa rin dahil ang sistema ay sumisipsip ng mana mula sa kanyang katawan nung inilipat niya ang Kai sa kanya, at ito ay ganap na puno. Ngayon, nalaman niyang aksidenteng nakuha niya ang lahat ng kanyang mana. 5 minutes na ang lumipas at hindi pa siya nagigising. At kapag lumipas ang 10 minuto, naisip niyang gamitin ang oras para sanayin ang sarili. Ginagamit niya ang Dragonized na kasanayan at makikita ang daloy ng Kai sa loob ng kanyang katawan, at ang Kai ay nagtatagpo sa kanyang solar plexus. Susunod, naisip niyang i-circulate ito sa loob ng kanyang katawan, ngunit ito ay nawawala sa sandaling sinubukan niyang manipulahin ito, sinubukan niyang i-converge muli, ngunit ito ay nawala muli. Nagtataka siya kung bakit hindi matatag ang daloy ng kanyang Kai, at muli niyang sinubukang gumamit ng mas maraming enerhiya. Sa pagkakataong ito ang daloy ng mana ay mas malakas kaysa dati, at sa lalong madaling panahon ay nagsimula itong saktan siya. Nagising ang matanda at laking gulat niya nang makita ang daloy ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Sinisigawan niya ito at tinanong kung ano ang ginagawa niya at hinihiling na huwag gumalaw. Bumangon siya at sinubukang tumakbo palayo sa kanya, ngunit huli na ang lahat. At may sumabog sa kanyang tahanan. Laking gulat ng matanda at sinabing muntik na niya itong patayin ngayon at ang dami ng mapanirang kapangyarihan sa pagsipsip lamang nito sa kanyang katawan ay napakalaki. May gusto siyang sabihin pero nawalan siya ng malay, at bumagsak sa lupa. Paggising niya, naririnig niya ang boses ni Neslavia at Kyle. At pinag-uusapan nila na dapat ay gising na siya ngayon. Tinatanong niya ang mga ito kung nasaan siya. At sinabi sa kanya ni Kyle na nasa ospital siya. Sinabi ni Neslavia na ipinadala siya ng matanda. Nagkaroon ng rush kanina at lahat sila ay nagkaroon ng matinding takot. Sinabi ni Kyle na kinuha pa ng matanda ang dean ng mga ospital upang suriin siya. At tinanong niya ito kung kailan niya nakilala ang isang tulad niya. Bumangon siya at sinabihan si Kyle na dahan-daang magsalita dahil ang lakas talaga ng boses niya at sinabihan siya ni Neslavia na talagang nag-aalala ang matanda sa kanya ay kumalma lang siya pagkatapos. Sinabihan siya ng dean na magiging maayos si Lei at mabilis siyang gumagaling. Sinabi niya sa kanila na ang matanda ay ang tagapagturo ng martial arts at tinanong si Kyle kung ano ang ginagawa niya doon. Siya ay tumugon na siya ay sumali sa medic club at siya ay palaging interesado sa medisina. Kaya kinuha niya ang pagkakataon nang makuha niya ito. Big shout out sa GCash sender natin, maraming salamat po.